Kailangan natin ang salita ng Diyos ay sundin natin ito na walang labis at walang kulang. Kaya maliwanag ang sabi sa Deuteronomy chapter 4, verse 2, huwag ninyo itong dagdagan, ni bawasan, sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Bakit kailangan natin sundin ito na walang labis at walang kulang? Dahil itong salita ng Diyos ay kumplito na. Wala na itong kulang. Kaya kailangan wag nang dagdagan at wag nang bawasan. Paano dinagdagan ng mga tao ang salita ng Diyos? Sa pamagitan ng doktrina ng reliyon. Ang doktrina ng reliyon ay isang dagdag sa salita ng Diyos. Yan ay salita ng tao lamang. Salita ng kanilang founder, ng kanilang reliyon, ang doktrina. Saan ka makakita ng reliyon na walang doktrina? Lahat yan. Nagkikreate yan ng doktrina at ginagamitan naman ng bersikulo upang sabihin sila ay sa Diyos. Dahil sa doktrina, magawa nila maplastar kung paano sila magkaroon ng pira dahil sa doktrina. Tingnan mo ang kanilang mga doktrina dahil ang salita ng Diyos. Hindi ka makapira dito. Ngunit kung lagyan mo ng doktrina, magkapira ka nga. Marami ngayon mga tao, ang kanilang doktrina, kung pag-aralan mo, doon papunta sa pira, paniwalain kayo. Yan ay sinabi ng Diyos. Kaya ito'y dinagdagan nila. Kaya maliwanag, itong bersikulo na ito ay nilapag na ng mga reliyon. Huwag ninyong dagdagan, sabi sa Deuteronomy chapter 4, verse 2, huwag ninyong dagdagan, ni bawasan, sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Maraming mga tao nagsasalita nito, mga reliyon, ngunit hindi nila maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Akala nila Diyos lang ang dinagdag, hindi. Doktrina, yan ay dinagdag. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Kolosas chapter 2, verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamagitan na walang kabuluhan at mandarayang aral. Ano ito mandarayang aral? Ito'y doktrina ng reliyon. At hindi nasasalig kay Kristo, kundi sasabi-sabi ng matatanda at mga tuntunin ng sanlibutan. Itong doktrina ng reliyon. Ay tuntunin ng sanlibutan. Kung pakinggan mo, akala mo Diyos nagsasalita, hindi. Ang salita ng Diyos, in-expand nila ang pagkaunawa at ang kanilang pag-unawa ay pinaganda at papunta doon sa pira. Doon pinapapunta. Yan ang doktrina. Ngunit ang sabi dito sa Kolosas chapter 2, verse 2, at mabuklod sila sa pag-ibig, sa gayon magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang iwaga ng Diyos. Ito pala mabuklod sa pag-ibig ng Diyos Ama, mabuklod sa pag-ibig ng Diyos Anak, mabuklod sa pag-ibig ng Diyos Espiritu Santo, upang lubos, upang ganap ang pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang iwaga ng Diyos. Sabi sa verse 3, sa Kanya nakatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya kung mabuklod tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, magkaroon tayo
ng masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Kailangan mabuklod tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi sa doktrina ng reliyon. Kaya marami ngayon hindi ganap ang kanilang karunungan. Hindi sila nagkaroon ng masaganang kaalaman ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito, huwag mong dagdagan ni bawasan ang salita ng Diyos. Sundin mo ito na walang labis at walang kulang. Ang sabi naman dito sa verse 6, unawain ninyo ito at sundin mabuti, sa gayon makikita ng ibang bansa ang iyong karunungan at lawak ng pagkaunawa. Sa ngayon hindi nila mapigilan. Sasabihin ng ganito, ang bansang ito ay matalino at malawak ang pagkaunawa. Kaya kailangan sundin natin itong salita ng Diyos na walang labis. Huwag dagdagan, huwag bawasan. Sundin ito ng walang labis at walang kulang. Kaya ito ang sabi ng Diyos, ito ang turo sa atin ni Kristo Jesus. Sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, ngunit kaingat kayo sa mga bagay na inyong nasaksihan, ay huwag ninyong kakalimutan o'y pawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Maliwanag ituro ninyo sa inyong mga anak at apo. Tayo ba sinunod natin ang Diyos? Tinuro natin ang salita ng Diyos sa ating mga anak at mga apo. Sino dito na mga magulang nagtuturo sa kanyang mga anak at apo? Tinuturuan niya ng salita ng Diyos. Sino? Kung may nagtuturo man, siya nga ay sa Diyos. Kung hindi tayo nagtuturo, ito ang utos ng Diyos. Ituro sa ating mga anak at mga apo ang salita ng Diyos. Kaya nakita natin 2024 years na maraming mga tao walang alam sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang tinuturo sa mga tao ay doktrina lamang ng reliyon. At minsan sinasamahan naman nila ng salita ng Diyos upang sabihin sila ay sa Diyos. Kaya maraming mga tao maglibot ka, walang alam sa salita ng Diyos. Hindi ba tayo mga anak ng Diyos? Bakit hindi natin alam ang dokumento natin sa langit na tayo ay anak ng Diyos, tagapagmana ng kaharian ng langit? Nakita natin na tayo mga anak ng Diyos ay pinabayaan natin ang ating mamanahin, buhay na walang hanggan, manirahan sa langit. Dahil ang turo lamang ng reliyon, doktrina ng reliyon ay kaligtasan. Hindi minsan lang nila tinuturo ang buhay na walang hanggan at manirahan sa langit. Basta sabi nila, pag tinanggap mo si Kristo ay ligtas ka na. Totoo naman yan. Pero ngunit, simula na makilala mo si Kristo, gumawa ka ng mabuti at sumunod ka na kay Kristo. Dahil kung tinanggap mo lamang si Kristo, ngunit hindi ka naman gumawa ng mabuti, gumagawa ka ng kasalanan, ano ang tawag sa atin? Tayo ba sumunod ni Kristo? Tayo ba anak ng Diyos? Kaya marami ngayon naligaw dahil yun ang turo ng doktrina ng reliyon. Pag tinanggap si Kristo ay ligtas na. Totoo naman yan, ngunit mayroon tayong gagawin. Mayroon tayong gagawin para masunod natin ang Diyos, si Kristo Jesus.
upang makamit natin ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan. Kaya ito pala nga ang utos ng Diyos. Ituro mo sa iyong mga anak at mga apo, hindi na natin masunod. Simpleng utos pa lang yan. Bagkus ang ginagawa natin, lagi tayo lumalabag sa Diyos. Kaya ang sabi sa Joel, ni Propeta Joel, sinabi sa kanya ng Diyos sa chapter 1 verse 3, salaysay ninyo ito sa inyong mga anak, sila naman ang magsalaysay sa magiging mga anak nila, at ang mga ito ay magsasabi sa susunod pang lahi. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Ngunit hindi natin pansin ang mga kaway ng Diyos. Hindi natin pansin. Baliwala sa atin ang kanyang salita. Maliwanag ang sabi dito, isalaysay ninyo sa inyong mga anak. Sila na mga magsalaysay sa magiging anak nila. At ang mga ito ang magsasabi sa sunod pang lahi. Sila na magsasabi. Kaya ano sinabi ngayon? Ang tinuro ninyo, doktrina ng reliyon sa anak ninyo. At yung mga anak naman ninyo, nagturo din ng doktrina lamang ng reliyon. Pati sa apo. Kaya hanggang ngayon, 24 years, marami mga tao walang alam sa salita ng Diyos. Ang alam nila ay doktrina ng reliyon lamang. Ang doktrina ba ng reliyon ay makapagligtas sa tao? Hindi. Yan ay salita ng tao lamang. Ang makapagligtas sa tao ay ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag, ito inuutos ng Diyos sa atin. Mula sa Old hanggang New Testament, ito yung utos ng Diyos. Ipangaral ang kanyang salita. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Sinabi ng Diyos kay Jeremias, kay Propeta Jeremias, chapter 1 verse 7. Sabi dito, subalit sinabi sa akin, huwag mong sabihin bata ka, sinusugo kita, kaya humayo ka at ipahayag mo ang lahat ng aking inuutos. Ano ba ang utos ng Diyos kay Jeremias? Ipahayag mo ang aking mga utos. Saan ba ang utos ng Diyos? Sa Biblia. Sa Biblia mo lamang makita ang utos ng Diyos, hindi sa doktrina ng reliyon. Ang doktrina ng reliyon yan ay paraan upang magkapira ang mga reliyon. Ito ang utos ng Diyos. Humayo ka at ipahayag mo ang lahat ng aking inuutos sa iyo. Saan ang inuutos ng Diyos? Magbukas ka ng Biblia upang malaman mo ang inuutos ng Diyos. Ito yung utos ng Diyos. Hindi natin alam ang ating katungkulan sa Diyos. Kaya mapapahamak nga tayo dahil wala tayong alam sa salita ng Diyos. Hindi natin alam ang ating tungkulin. Bakit binuhay tayo sa daigdig na ito? Bakit binuhay tayo ng Diyos? Dahil ito ang katungkulan ng tao. Ang buong katungkulan ng tao, sabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala ang buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos kay Propeta Habakuk, pati si Propeta Habakuk hindi niyo ito alam dahil hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Sinabi sa kanya ng Diyos, Habakuk chapter 2 verse 2, at ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ang pangitain,
isulat mong malinaw sa mga tapyas na bato upang madaling mabasa at ipamalita sa lahat. Ito ang utos ng Diyos. Isulat mo na malinaw sa tapyas na bato upang madaling mabasa at ipamalita sa lahat. Kailangan para basahin natin ito sa mga tao ang salita ng Diyos. Yan ay utos ng Diyos. Ngunit ilan lamang ang gumagawa nito dahil sila ay mga lingkod lamang ng reliyon, hindi lingkod ng Diyos. Dahil kung tayo ay lingkod ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil ang sabi ng Diyos, ito ang utos ng Diyos sa unang Timothy, chapter 4, verse 13. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Hanggang si Kristo ay dumating, ipangaral ang kanyang salita. Hindi nga ikwento lamang o kaya kuro-kuro opinyon. Ipangaral ang kanyang salita. Basahin. Iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Bakit kailangan basahin? Kapag binasa natin ang salita ng Diyos, Diyos mismo nagsasalita sa mga tao. Direkta. Direct ang Diyos nagsasalita. Ginagamit lang ng Diyos ang ating bunganga. Parang trumpa o kaya mikropono. Ngunit ang Diyos ang nagsasalita pag binasa natin. Ngunit paging kwento-kwento lang natin ang salita ng Diyos. Hindi Diyos nagsasalita, kundi ang lingkod ng Diyos daw. Yan ang nagsasalita, hindi ang Diyos. Dahil siya nagsasalita. Pero ang utos ng Diyos, ipangaral mo ang iyong salita. Ipangaral mo ipahayag mo ang aking salita. Maliwanag ang sabi sa unang Timothy chapter 4 verse 13. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Napakaliwanag. Ang sabi sa verse 14, huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Kapag pinagkalooban tayo ng Espiritu Santo, dadalhin ka niya sa salita ng Diyos upang ito ay reveal sa iyo na ipahayag mo ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay at pag-asa at kaligtasan. Kapag pinahayag natin ang salita ng Diyos, Diyos mismo ang nagsasalita sa mga tao. Ito ang pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Ngunit kung nagsasalita lamang tayo ng sariling kuro-kuro at opinyon, ating salita, yun ang pinapakain natin sa espiritu ng tao. At yun ang kinakain ng mga ngaral, ang kanyang salita. Ngunit kung ang salita ng Diyos ang ating sinasabi, yun ay pagkain ng espiritu ng mga tao. Upang lumakas at magkaroon ng signal sa Diyos. At ang mga ngaral naman, yun din kinakain niya ng kanyang espiritu, ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa unang Timothy chapter 4 verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ang tunay na aral ang sinusunod mo. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kapag sinabi natin ang salita ng Diyos, pinapakain natin ang mga tao ng ang kanilang espiritu ng salita ng Diyos. Espiritual, ito na pagkain ng ating espiritu. At tayo naman nagsasalita, ay ito rin ang kinakain ng ating espiritu. Kaya ito maliwanag ang sabi sa unang Timothy
chapter 4 verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkaing espiritual, at ang tunay na aral ang sinusunod mo. Napakaliwanag dahil ang ating espiritu, ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Kaya kung binabasa natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin nagpapakain tayo sa espiritu ng mga tao, ng espiritual na pagkain, ang salita ng Diyos. Yun ang pinapakain natin. At tayo naman na nagsasalita, yun din ang kinakain natin. Ngunit kung nagsasalita lamang tayo ng kuro-kuro opinyon, yun ay pinapakain natin sa espiritu ng mga tao. At yung nagsasalita naman, yun din naman ang kanyang kinakain. Marami ngayon mga ngaral na ganon. Kuro-kuro opinyon at sabihin, ito'y revelasyon ng Diyos. Kung yan ay revelasyon ng Diyos, saan ba ang malaga? Nireveal ng Diyos sa iyo, ang Diyos mismo nagsasalita. Itong salita ng Diyos ay Diyos mismo nagsasalita. Ito ang totoong revelasyon. Dahil mali ang kanilang unawa pag binasa nilang ang bersikulo. Ito'y binulay-bulay nila at i-expand ang pagkaunawa upang magkaroon. Sabi nila, ito'y revelasyon. Sa amin hindi yan revelasyon ng Diyos. Pinalawak mo lang ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Hindi yan revelasyon. Yan ay isang pagpalawak ng unawa upang maunawaan mo ang bersikulo, ang salita ng Diyos. Ang totoong revelasyon ay ang bersikulo na pinag-aralan mo. Yan ay revelasyon ng Diyos sa iyo. At pinalawak mo ang iyong unawa upang maunawaan mo ang salita ng Diyos. Ito'y pagkain ng ating espiritu. Yang sabi sa Mateo chapter 4, verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Ito salita na mumutawi sa bibig ng Diyos, hindi salita na mumutawi sa bibig ng tao na nagtuturo ng kasinungalingan, nagtuturo ng mga maling aral at maling katuruan. Nakita natin, ito ang katotohanan na sinasabi ng Diyos. Kaya ang sabi dito, maskin si Kristo, ang sabi dito sa 1 chapter 4 verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang pinagagawa niya. Kaya ganoon din tayo ang ating pagkain. Kapag tinupad natin ang kalooban ng Diyos na ipahayag ang kanyang salita, yun ay ating pagkain ng ating espiritu. Maskin si Jesus, pinakita na kung ano ang kanyang pagkain. Dahil maliwanag sabi sa 1 chapter 4 verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ang tumupad, ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang pinagagawa niya. Ganun din ang ginagawa natin. Tinutupad natin ang mga sugo ng Diyos, ang inutos ng Diyos. Dahil tayo ay mga sugo ng Diyos. Ganyan ang mga sugo ng Diyos. Tuparin ang salita ng Diyos,
Dahil ang sabi sa 1, chapter 3, verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Napakaliwanag, yun ang sinugo ng Diyos, ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. At walang sukat na kanyang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi natin ito maunawaan dahil wala naman tayong alam sa salita ng Diyos. Kaya kung magsalita-salita sila, akala mo salita ng Diyos. Ang totoo hindi yan salita ng Diyos. Salita lang yan ng tao. Yan ay doktrina ng reliyon. Ang tunay na salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia sa bawat bersikulo. Kaya maliwanag ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 14. Ay ganito naman sinasabi sa unang Korinto, chapter 14, verse 37. Kung inakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon. Ang isinulat ko sa inyo. Kaya napakaliwanag kung sino man nag-aakala na siya'y tumanggap nag-akala na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon na isinulat ko sa inyo. Napakaliwanag. Hindi na magsalita-salita siya ng sariling kuro-kuro, opinyon. Kilalanin niya ang salita ng Diyos kung siya talaga ang ginagamit ng Diyos. Kung siya talaga ang sinugo ng Diyos. Dahil maliwanag ang sabi dito sa unang Korinto chapter 14 verse 37, kung inakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon, ang isinulat sa banal na aklat. Hallelujah! Kaya ang sabi dito sa ikalawang Timoteo, sabi naman sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 to 2, sabi dito, inuutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Isos na hatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at pag-aari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napakaliwanag, ipangaral mo. Ipangaral mo ang kanyang salita sa bawat bersikulo. Kapag ito'y pinangaral mo, binasa mo ang salita ng Diyos, sila'y hinatulan ng Diyos pag hindi nila sinunod. Ngunit kung hindi mo binasa ang bawat bersikulo, nagsasalita-salita ka lamang ng sarili mong opinyon at kuro-kuro, ikaw mismo ang umatol sa tao, hindi ang Diyos. Ikaw ang umatol dahil nagsasalita ka ng sarili mo. Ngunit kung binasa mo ang salita ng Diyos, dahil ito ang utos ng Diyos, ipangaral, ipahayag ang kanyang salita. Kapag pinangaral mo at pinahayag ang kanyang salita, pag narinig ang tao, pag hindi niya sinunod, sila'y hinatulan ng Diyos. Dahil maliwanag sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 to 2, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Isos, hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sakaling dumating si Kristo, sinabi ni Kristo, pinangaral mo ba ang salita ko? Sabi nila, oo, pinangaral po namin. Nagpalayas pa kami ng mga demonyo.
Ngunit sasabihin ito ng Diyos. Sabi sa Mateo chapter 7, verse 22, pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. Ang sabi sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Lumayo kayo mga tampalasan. Ayaw nyo pong pasalitain. Kayo mismo ang nagsasalita. Gumawa-gawa pa kayo ng sariling opinyon at kuro-kuro at doktrina at paniwalain. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Jeremias chapter 23, verse 30. Ang ito ang sabi ng Diyos sa mga nangaral ng salita ng Diyos. Sabi dito, ako'y laban sa mga propitang gumagamit ng salita ng ibang propita at palabasin, pinahayagan ko sila. Sabi sa verse 31, ako'y laban sa mga propita gumakatha ng sariling pangitain. Saka sasabihin niyo ng sinabi ni Yahweh, sabi ng revelasyon ito, ito ang revelasyon ni Yahweh. Hindi. Bunga lang yan ang iyong pagpalawak ng iyong pag-iisip sa bersikulo. Ang revelasyon ng Diyos ay ang bersikulo, hindi yung pinalawak mo ng iyong pag-iisip. Ang salita ng Diyos, ang purpose ng pagpalawak ng iyong pag-iisip, ng iyong pag-iisip, in-expand mo ang salita ng Diyos upang lubos mo maunawaan kung ano ibig sabihin ng Diyos. Kaya ako'y laban sa mga propita, kumakata ng sariling pangitain, saka sasabihin niyo ng sinabi ni Yahweh. Sabi sa verse 34, ako'y laban sa mga propita, nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang mabuting idulot sa bayang ito. Ano ito nagsalaysay ng kasinungalingan? Yan ang doktrina ng reliyon. Yan ay isang pagsalaysay ng kasinungalingan. At sasabihin, yan ay sinabi ng Diyos. Ako'y laban sa mga propita nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugot, wala silang kabutiang idulot sa bayan ito. Napakaliwanag. Nais ng Diyos ang kanyang salita ay ipahayag mo. Nais ng Diyos ang salita niya ipahayag mo. Huwag kang magsalita ng sarili mong kaalaman. Nais ng Diyos ipahayag mo ang salita ng Diyos. Dahil ito ang makapagliligtas sa mga tao, hindi ang salita mo. Kaya ang sabi sa ikalawang Timothy, chapter 3, verse 16, sa lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagbula ng mga maling aral at pagtuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Kaya ang kasulatan, kinasihan ng Diyos at ipabulaan. Ito'y magpabulaan ng mga maling aral. Kaya sinasabi natin ang mga maling aral, maling katuruan, turo ng kasinungalingan, sa pagtuwid ng likong gawain at pag-akay
sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Kaya ang sabi sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 1 to 2, inuutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang paparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napakaliwanag. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos sa Biblia, ang nakasulat sa Biblia, ang bawat bersikulo, maliwanag ang sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagpabulaan ng mga maling aral at pagtuwid sa likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Inuutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napakaliwanag. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi naman dito sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 5, kaya maging magpagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng mabuting balita. Tupin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Napakaliwanag ang sabi dito. Sabi dito, pagtiisan mo ang lahat ng kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng mabuting balita. Tupin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ito ang tagapaglingkod ng Diyos. Kailangan ipahayag ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay at pag-asa. Kaya ang sabi naman dito sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinakasiya ng Espiritu Santo. Kaya kung kayo'y kinakasiya ng Espiritu Santo, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay kinakasihan lamang ng reliyon mo, magsalita ka ng sariling kuro-kuro, opinyon, doktrina ng reliyon. Dahil ikaw ay makareliyon, lingkod ng reliyon, hindi lingkod ng Diyos. Subalit kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, sabi dito sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 21, sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya kung tayo'y kinakasihan ng Espiritu Santo, dapat ipahayag mo ang salita ng Diyos. Hindi magsabi ka lang ng sarili mong kuro-kuro, opinyon, o kay doktrina ng reliyon at paniwalay ng mga tao. Yan ay pira na naman. Ngunit salita ng tao ng Diyos, ang salita ng Diyos naman, hindi ka magkapira, ngunit ang mga tao nakikinig ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang Diyos ay pumasok sa kanilang isip, ang Diyos ay pumasok sa kanilang puso. Kaya ang Diyos ang magpabago sa kanila, hindi tayo. Kaya kailangan ipahayag ang salita ng Diyos upang marinig ng tao, upang ang Diyos
ay magbago sa kanilang puso at isipan. Tingnan natin kahit si Kristo, hindi siya napapayag ng sarili niyang salita. Hindi siya nagsasalita ng sagana ng kanyang sarili o nagtuturo siya ng sariling kuro-kuro opinyon. Kung ano sinabi ng Diyos na Ama, yun ang kanyang sinasabi. Bakit tayo? Iba tayo. Iba sinasabi ng Diyos, iba naman ang sinasabi natin. Tingnan natin si Jesus. Siya'y sumusunod sa Diyos. Kung paano siya sumunod sa Diyos, yun din ang tularan natin. Ngunit maraming mga lingkod ng reliyon lamang ang sinusunod nilang doktrina ng reliyon. Ngunit kung tayo ay sumusunod sa Diyos, ang kanyang salita ang ating sasabihin. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 12 verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Maliwanag kung tayo ay inutusan ng Diyos, ano ating sasabihin? Magsalita lang ba tayo ng kuro-kuro opinion? O doktrina ng reliyon at palabasin ay salita ng Diyos? O kaya ang salita ng Diyos sa Biblia ating sasabihin? Si Kristo Jesus, hindi siya nagsasalita ng kanyang sarili. Kung ano sinasabi ng Ama, dumidikta ang Diyos Ama sa kanyang isip, yun ang kanyang sasabihin. Dahil maliwanag sapagkat hindi ako nagsasalita sa galang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin na siya magutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Ang sabi sa verse 50, at alam ko ang kanyang utos, nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi, napakaliwanag. Ang sinasabi ng Diyos sa banal na aklat ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bakit ayaw natin basahin ang salita ng Diyos? I-revise natin sa sarili nating salita. Hindi na yan salita ng Diyos, salita ng isang tao. Ang tunay na salita ng Diyos ay ipahayag mo ang salita ng Diyos sa bawat bersikulo upang ang Diyos mismo magsasalita. Kaya marami ngayon nadaya tayo ng reliyon. Akala natin salita ng Diyos, hindi pala. Ito'y salita ng tao lamang. Kaya ang sabi naman sa 1 chapter 8 verse 28, wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsalita ako ayon sa ituturo ng aking Ama, sabi ni Jesus. Ang sabi sa verse 29, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Kasama ko ang nagsugo sa akin, sabi ni Jesus. Kaya kapag salita ng Diyos ang ating sasabihin, kasama mo ang Diyos dahil Diyos mismo nagsasalita sa mga tao. Ngunit, kung nagsalita tayo ng sariling kuro-kuro at opinyon, salita ba yan ng Diyos? Hindi. Salita ng tao lang yan. Kaya malamang si Satanas nandun sa likod niya. Kung gusto natin ng Diyos ay nasa likod natin, magsalita tayo ng salita ng Diyos. Basahin natin ang bawat bersikulo upang ang Diyos mismo magsalita. Siya may kapangyarihan magbago sa puso at isipan ng tao. Kaya maliwanag ang sabi dito sa 1 chapter 8 verse 28, wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang, nagsasalita ko ayon sa ituturo ng aking Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Kaya ganito naman sa atin, pag binabasa natin ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo nagsasalita sa inyo. Kaya kasama natin ngayon ang Diyos na sa langit. Kasama natin ang Diyos na sa langit. Maski ang Espiritu Santo, hindi rin siya nagsasalita ng kanyang sariling salita. Kung ano sinasabi ng Ama, Amang nasa langit, yun ang kanyang sinasabi.
Kaya tayo lingkod ng Diyos. Hindi tayo lingkod ng reliyon. Isa tayo lingkod ng Diyos. Kaya nagsasalita tayo ng salita ng Diyos. Dahil kung lingkod tayo ng reliyon, ay magsasalita tayo ng mga doktrina ng reliyon. Kaya tingnan natin ang Espiritu Santo, hindi siya nagsasalita sa kanyang ganang sarili. Dahil ang sabi sa 1 chapter 16 verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko sa ay kabuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay na Espiritu Santo. Kung hindi ako alis, ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kaniyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, at ipakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan ng kasalanan. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 16 verse 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat nagsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo kanyang narinig at ipahayag ng mga bagay na darating. Kung ano narinig ng Espiritu Santo sa Ama, yun ang kanyang sasabihin. Hindi siya nagsasalita ng kanyang kuro-kuro opinyon. Salita ng Diyos ang sinasabi niya, dahil yan ay salita ng kaligtasan. Salita ng kaligtasan. Kaya ang sabi naman dito sa 1 chapter 14 verse 17, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni makilala ng sanlibutan, ngunit kilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nanaan sa inyo. Malaman natin ang Espiritu Santo kung siya'y nanaan sa atin. Kaya dito ito ang Espiritu ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Yan ang Espiritu ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Kaya kung ginawa nating patnubay ang Espiritu ng Diyos, ginawa nating patnubay sa ating buhay, sakaling mamatay man tayo, ay iligtas tayo ng Diyos. Dahil sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, siya muling bumuhay kay Kristo Jesus. Ang Diyos din iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya kung nanaan sa atin ang Espiritu ng Diyos, muli tayong bubuhayin ng Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano hindi nila alam ang Espiritu ng Diyos. Ito isang Panginoon. Isa siyang Panginoon, hindi natin alam. Kaya siyang nagbigay buhay kay Kristo Jesus. Ganon din sa atin kung nanaan sa atin ang Espiritu ng Diyos, muli tayong bubuhayin ng Diyos. Yun ay tatak ng isang Kristiyano na sa Diyos. Siya'y pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya nanaan sa Kanya ang Espiritu ng Diyos dahil siya'y pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born again in Spirit. Yan ibig sabihin ng born again in Spirit. Ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 3 verse 16, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang sumpa. At ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Maliwanag ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Kaya kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, magkaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan sa mga gapos ng dyablo,
sa mamaling aral at maling katuruan. Turo ng kasinungalingan. Ang sabi sa verse 18, at gayon naalis ang sumpa sa ating mukha. Tayo lahat ay naging sinag ng kaniningan ng Panginoon. Ang kaniningan iyon ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang maging mistulang larawan niya. Napakaliwanag. Maging mistulang larawan niya. Kaya sabi sa Kolosas chapter 3 verse 10, at magdiis ng bagong pagkatao, patuloy ito nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya kung tayo magbago at sumunod sa Diyos, magkaroon tayo ng ganap na kaalaman tungkol kay Kristo. Ganap na kaalaman tungkol sa Diyos. Dahil sa atin ang karunungan ni Kristo Isos. Sa atin ang kanyang karunungan. Kaya sabi sa ikalawang Korinto ay ganito naman. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Napakaliwanag ang sabi dito, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Napakaliwanag, siya ay bago na. Kapag tayo kay Kristo, tayo ba mula nang tinanggap natin si Kristo, bago na ba tayo? Ibig sabihin, hindi tumalab ang kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay. Hindi tumalab. Dahil ang sabi dito, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao. Siya ay bago na. Napakaliwanag. Bagong nilalang na siya. Kaya kay Kristo lang ang kaligtasan. Sa silong ng langit, sa kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa kaililigtas ng tao. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maligtas tayo sa kapamakan sa impyerno. Hindi natin alam na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya maliwanag sabi sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa kanyang pangalan lamang pala ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Bakit kung kanino-kaninong pangalan tayo lumalapit? Sign yan sa mga tao na kulang ng kaalaman. Lack of knowledge. Kaya sabi sa Usias, chapter 4 verse 6, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Lack of knowledge. Hindi nyo alam, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang pala ang ating kaligtasan. Bakit kanino-kanino pa tayo lumalapit? Kaninong pangalan tayo lumalapit? Sa ibang bansa may Buddha, sa ibang bansa may Allah, sa ibang bansa
may dragon, ibang bansa, may Ameritaso, may Shiba, mayroon din sa ibang bansa. Doon sila sa ribulto, iba't ibang klase na ribulto. Doon sila lumalapit para maligtas sila. Ngunit ang sabi ng banal na aklat, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Napakaliwanag. Huwag na ninyong guluhin ang utak nyo. Ginulo ng doktrina ang utak ng tao. Kaya ang mga tao napusis sa doktrina ng reliyon. Kaya ayaw na nila pakinggan ang salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa. Salita ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Wala nang iba at si Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 21, kaya taliktanan ninyo ang inyong maraming gawa at alisin ang masamang asal at buong pakumbabang. Tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Napakaliwanag. Kaya kung sino-sino nagtuturo sa atin ng mga maling aral at maling katuruan, yan ang doktrina ng reliyon, ay kalaban ng salita ng Diyos. Lahat ng mga reliyon na may doktrina ng reliyon, ayaw nila makinig sa salita ng Diyos. Kalaban ng Diyos ang doktrina ng tao, dahil yan ang ginagamit ni Satanas upang baniwalain kayo sa doktrina ng reliyon, hindi sa salita ng Diyos. Kaya napakaliwanag ang ating kapahamakan. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 11 verse 25, sinasabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay na ako ang muling, sabi dito, sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ay nananalig sa akin. Kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sabi dito sa verse 26, ang sinuman na bubuhay at nanalig sa akin ay hindi na mamatay kailanman. Napakaliwanag, hindi na mamatay kailanman. Kung tayo ay nananalig kay Kristo Jesus, kung tayo ay nananalig at sumusunod sa salita ng Diyos, napakaliwanag. Ngunit ito, kalaban ng doktrina ng reliyon ang salita ng Diyos. Kaya maraming nag-away-away dahil pinaglalaban nila kanilang doktrina. Hindi ang doktrina na ni Kristo, ang salita ng Diyos. Tingnan mo kung may dalawang tao nag-away-away. Yung isa, pinaglalaban na kanyang doktrina. Yung isa naman, pinaglalaban niya ang salita ng Diyos. Maliwanag kung sino ang ligtas sa kanila. Maliwanag! Bakit pinaglalaban niya kanyang doktrina? Dahil doon ang pira. Ngunit hindi niya alam kung paglalaban mo ang salita ng Diyos, ito'y kaligtasan. Kaligtasan! Marami mga tao mahamak sa salita ng Diyos. Hinahamak nila, hindi nila alam ito'y kaligtasan. Kaligtasan ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi sa Lucas chapter 18, ay ganito ang sinasabi sa Lucas chapter 18 verse 9. Sinasabi rin niya ang talinhagang ito sa mga tao. Sinasabi niya ang talinaga na ito sa mga tao na tingin sa sarili ay matuwid at tumahamak naman ang iba. Marami ngayon, mga reliyon, kapag nag-usap kayo tungkol sa Diyos, salita ng Diyos sa iyo, sa kanya doktrina, hamakin niya ang salita ng Diyos. Hinamak niya.
Dahil pinaglalaban niya ang doktrina. Bakit? Kasi doon ang pira. Sa salita ng Diyos, walang pira. Ginagamit lamang ito dekorasyon. Ang salita ng Diyos sa kanilang doktrina. Pinalaga nilang doktrina dahil yan ang kanilang pangarap marating. Pangarap na sinabi ni Satanas, ibigay ko sa iyo ang karangalan, kadakilan, at kapangyarihan, kayamanan. Kaya sinunod nila ang doktrina, kaya yumaman nga sila, nagkaroon ng karangalan, kapangyarihan, at pira. Dahil sinunod nila si Satanas. Dahil hindi sila nagsalita ng salita ng Diyos, sinasalita nila ang doktrina ng reliyon, salita ng tao, hindi salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Mateo chapter 18, hinahamak nila ang mga tao, hindi nila alam na ang bawat tao ay umakyat ang kanyang anghel sa harapan ng Diyos, nagsusumbong doon. Kaya ang sabi sa Mateo chapter 18, verse 10, ingatan ninyo na huwag amakin ang isa sa maliliit na ito, sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang anghel, laging nasa harapan ng Diyos. Lalo na isang lingkod ng Diyos, pag hinamak, delikado ka na isa ka rin lingkod ng Diyos. Dahil ang kanyang anghel ay nandun lagi sa harapan ng Diyos. Pag hinamak mo siya. Imbis lingkod ka ng Diyos, hindi na. Lingkod ka na ni Satanas. Kaya maliwanag, sabi dito, minsan may mga grupo nagtitipon na nais nilang ipahiya ang isang lingkod ng Diyos. Nagtitipon sila, nais niyang ipahiya. Gagawa-gawa sila, kuha sila ng bersikulo, basahin, at para sa kanya patama at magtawa-tawa sila sa kanilang sarili. Hindi kaya ito'y malaking kasalanan sa Diyos. Ginamit pa nila ang salita ng Diyos sa paghahamak. Ang hinamak niya ay mga tao na naglilingkod sa Diyos. Kaya mahirap amakin ang mga tao naglilingkod sa Diyos. Kaya sinabi dito sa Mateo chapter 18 verse 10, ingatan ninyo na huwag amakin ang isa sa maliit na ito, sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang anghel ay lagi nasa harapan ng Diyos. Lagi sa harapan ng Diyos. Nakita natin. Kaya kailangan pag-ingatan natin ito. Kaya marasabi sa Mateo chapter 10, ay ganito naman sinasabi sa Mateo chapter 10, verse 10. Mateo chapter 10, verse 10, ay ganito naman ang sinasabi. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at sa mga hari at magpatuto kayo sa harapan nila at sa mga hintel. Kapag inilitis kayo, huwag kayong magbalisa tungkol sa sabihin ninyo o kung paano ninyong sasabihin. Pagdating ng oras na ito, ipagkaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsalita sa pamagitan ninyo. Ano ibig sabihin nito? Kaya kaminsan away-away, magdebate. Salita ng Diyos ang isabihin mo, hindi sariling kuro-kuro, opinion, upang magkaunawaan kayo. Dahil kung salita ng Diyos sinabi mo, tiyak magkaunawaan kayo. Dahil hindi mo yan salita, kundi salita ng Diyos. Hindi pwede na hindi mo sundin. Kaya sabi naman sa Lucas chapter 12, ay ganito naman sinasabi sa Lucas chapter 12, verse 12.
sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sasabihin. Tutuyang kahit magwali tayo, tuturuan tayo ng Espiritu Santo, dalhin tayo sa salita ng Diyos, at yun ang ating sasabihin, salita ng Diyos. Dahil ang sabi naman dito sa 1 chapter 15, 1 chapter 15, verse 10, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat inyong malaman, napupuot na ito sa akin bago sa inyo. Sabi sa verse 20, alalaan ninyo ang sinasabi ko sa inyo, walang alipin na higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako inuusig nila, uusigin din kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Makita natin ang Espiritu Santo. Yan ang Espiritu Santo magturo sa tao, dadaling kanya sa salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa 1 chapter 14 verse 26, ngunit sa patnubay ng Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa pangalan ko, siya magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng sinasabi ko. Ipaalala sa atin ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa verse 17, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya makikita ni makilala ng sanlibutan, ngunit kilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nanaan sa inyo. Kaya ang sabi sa 1 chapter 15 verse 26, ngunit ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya'y magpatutuo tungkol sa akin. Kaya kapag Espiritu Santo magpatutuo sa atin, malaman at maunawaan natin ang salita ng Diyos kung gaano kahalaga. At sabi sa verse 27, at magpatuturing kayo tungkol sa akin. Magpatuturing tayo. Ganito ang ginawa namin. Ginawa ko. Nagpatutuo ako tungkol sa inyo. Nagpatutuo ako tungkol kay Kristo Jesus. Nagpatutuo ako sa inyo. Dahil ang sabi dito, ganyan ang mga sinugo ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa 1 chapter 3 verse 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Yan ang sinugo ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos. At walang sukat na kanyang kaloob ng Espiritu Santo. Ang sabi naman sa 1 chapter 20 ay ganito naman sinasabi, verse 21, sinasabi naman ni Jesus, sumasa inyo ang kapayapaan kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Napakaliwanag, sinusugo tayo ng Diyos na magpahayag sa kanyang salita. Kaya ang sabi dito sa 1 Korinto, 2 Korinto chapter 5, ay ganito naman sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 20, kaya ako sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang nagmanhik sa inyo sa pamagitan ko. Napakaliwanag sabi dito, ako'y sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang manhik sa inyo sa pamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Pero pagkasundo lang kayo sa Diyos. Yang sabi dito sa Santiago, sabi sa Santiago chapter 1 verse 21,
Kaya talikdanan ninyo inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at bomba-kumbabang. Tanggapin ang salita ng Diyos, nakatanim sa inyong puso, ito makapagliligtas sa inyo. Ang sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, tinadaya ninyo inyong sarili, sapagkat ang nakikinig lamang sa salita na at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang tao humarap sa salamin at tumalis makita ang sarili, agad nakalimutan ang kanyang ayos, ngunit ang nagsaliksik ay patuloy nagsagawa ng kautosang sakdal, ay nagpapalaya sa tao. Nagpapalaya sa tao. Kaya maliwanag ang sabi dito. Kaya sabi dito, at buong pakumbabang, tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso. Ito'y makapagliligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos ay makapagliligtas sa atin. Malaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan magpalaya sa atin sa mamaling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas sa atin sa apoy sa impyerno. Sino ba ang salita ng Diyos? Siya ay si Kristo Jesus. Sa simula pa, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos, ay si Kristo Jesus. Yun lang aking mensahe sa inyo. Maraming salamat sa lahat at magandang gabi sa lahat. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa oras na ito. Naganap namin ang iyong kalooban na ipahayag ang salita ng Diyos. Salita na nagbigay buhay, pag-asa at kaligtasan. O Diyos, pag-ingatan mo sila sa kanilang pag-uwi. Kung ano man ang plano ng Diablo sa kanila ay aking ginigibang, inawasak sa ngalan ni Jesus. Kung ano man disgrasya, kapamakan, paingatan mo sila, O Diyos, upang makauwi naman sila sa kanilang mga mahal sa buhay at kanilang madala ang kanilang mga kita at mapakain. Hallelujah, purihin ka, O Diyos, ang iyong salita, isulat mo sa kanilang tapi ng kanilang puso, iukit mo sa kanilang isip upang hindi ito manakaw ng Diablo, dahil napakalaga ang iyong salita, salita ng bigay buhay, pag-asa. Ito isang kaligtasan, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, purihin ka, O Diyos, hallelujah. Ang lahat na ito, Father God, pinapabalik sa iyo sa pangalan ni Jesucristo naming Panginoon at sa patnubay ng Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos, hallelujah, hallelujah. Amen.